Several areas in Bulacan remain flooded due to heavy rains. Let's get some updates from Bulacan Vice Governor Alex Castro joining us now this morning via Zoom. Magandang umaga po sa inyo. Maulan na umaga. Hello, good morning. Pagpaulang umaga talaga sa ating lahat. Alright, Vice, let's start off. What areas of Bulacan ang areas of concern natin up to this point? Okay, so actually, nasa 13 municipalities and cities ang nabaha dito sa province of Bulacan. Iba-iba ng cases eh. Merong due to high tide, merong flash flood. So, sa Hagunoy, yan, sa Kalumpit, matataas na rin ang tubig sa Malolos, sa Piginto, Bukawi, may mga flooded areas din dyan, at sa Bulacan. Okay, ngayon nandito tayo ngayon sa mga baybay tayo sa Marilao, may Kawayan, MacArthur Highway. Pero kagabi kasi talagang ang taas ng tubig dito sa Marilao, sa may Kawayan, dahil pumasok yung tubig ng ilog, dahil sa malakas na ulan sa upstream. Kaya maraming diligas tayong mga kababayan na nasa tabi ng mga ilog. At marami rin po ang nasa evacuation centers ngayon sa iba't ibang parte dito sa Bulacan. So ngayon, nandito tayo sa MacArthur Highway. Pwede ko kayo send na mag-video yung, sige po. yung palagayan dito. Vice Gov. So ito, along MacArthur Highway, dito sa along Marilao, may Kawayan, ay flooded at hindi na passable sa mga light vehicles. May iba sumusubok pa din. Pero marami naglalakad kaya nandito tayo, sasakay tayo ng mga stranded na mga pasahero. Okay. Yeah, Vice Gov, we appreciate po yung mga videos na pinapadala po ninyo sa amin dito so that we could really check po what's really happening there sa Bulacan. But speaking of evacuation efforts, ilan na po bang mga pamilya natin na nasa evacuation centers ngayon? Kamusta po sila? Ano po yung mga pangangailangan nila nandoon po? Yung ating report kagabi, nasa 1,300 plus families all over Bulacan. So nasa 4,000 plus na individuals. Pero nadadagdagan pa rin yan eh. Nadagdagan pa rin yan ngayong umaga. So inantay lang natin yung report ngayong tanghali kung ilan talaga yung actual. Pero yung kagabi na, yung data na sinabi ko ay kagabing report yun sa atin. So mga ganun, more or less, mas madami. Tingin ko mas madami sa kayo. Vice, parang as of last night, ang dami nagpo-post sa Bulacan, sa Facebook, about mga taga-Bulacan. Most of them hindi pa daw naabot ng rescuer. How do they get in touch po with the rescue teams? Mas lalo na kung medyo isolated ang area nila. Right. Oo. So, ang nangyari kasi kagabi, yung gabi, nung alanganing oras, mga 11, yes, 12, hanggang magdamag, doon tumaas yung tubig ng ilog, kaya gulat lahat dahil biglang pumasok tubig sa kanila, pumasok sa loob ng bahay, tapos tumawag ng rescue. Pero yung ating PDRMO sa MDRMO ng Marilao at iba't ibang bayan na may Kawayan ay iba't ibang bayan pa ay naka-alert naman. So may mga na-rescue naman tayo kagabi. Dadala natin sa mga evacuation centers. So ngayong umaga naman, wala na masyadong nagpaparescue. Kaya nandito naman tayo ngayon para sa tulong doon sa mga na-stranded na mga empleyado natin kagabi pa na hindi makalagpas dito sa baha. Nasaan po yung mga stranded na mga empleyado, Vice? Nandito sila sa likod ko. Kasama nyo sila. Nasa truck ako eh. Tapos ihahatid nyo na po sila sa bahay nila. Tama po? Oo. May mga nagtatrabaho sa mga fast food chains, night shift, yung mga kaninang madaling araw umuwi na hindi pa rin walang masakyan. So ito yung iniikutan natin para maihatid natin sila. So nakasakay tayo sa truck ng provincial government. Okay. Vice, itong truck na sinasakyan nyo, Vice, hanggang anong oras po iikot yan? Kasi baka madaming interested na humingi rin ng assistance. Or sumabay. Or sumabay, oo. Tuloy-tuloy lang to. Tuloy-tuloy lang hanggang
hanggang kailangan ng taong bayan. So hanggang maha, diretso lang. Oo. Vice, meron po kaming kausap kanina taga-Pag-asa at sinabi nga po niya yung posibilidad na talaga magtutuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na dito sa atin na hanggang weekend. I was wondering kung meron na pong desisyon ang Bulacan government doon po sa issue naman po ng pag-suspend ng mga pasok. So, yan naman ay today naman wala talagang pasok. Yes. Tapos tomorrow, we will wait for the announcement of our governor. Depends on the recommendation of the PDRMC. Pero ayun, aantay lang po natin dahil kung ganito pa rin siguro yung sitwasyon, ayoko naman pangunahan. Pero aantay na lang siguro natin yung announcement ng ating governor at mga LDD sa bawat bayan-bayan. Vice Gov, para lang po mas malinaw sa ating mga taga-pakinig, lalo na po doon sa mga nandiyan din po sa Bulacan, ano pong areas yung mga hindi na po pwedeng daanan para maiwasan po? So, for example, dito ako ngayon sa May Kawayan, dito sa MacArthur Highway, ganito na yung sitwasyon. Maraming mga trucks na dumadaan, tapos marami rin naglalakad, pero mabagal yung takbo ng mga truck kasi hindi rin sila makaabante dahil malalim din. So, hindi na light vehicles, hindi na pwede dito sa from Marilao to Valenzuela, southbound, northbound, hindi na talaga makakadaan. So, mas maganda huwag na lang silang dumaan dito at huwag na muna umalis ng bahay. Puro tubig baha po ba o may mga reported din po tayo mga nagtumbahan na mga poste, puno dun sa mga kalsada pong nabanggit ninyo, Vice Gov? Wala naman. Puro dala ng high tide to sa kanyang habagat. Kaya tumataas yung tubig na. And Vice Gov, before we let you go, finally, are there talks na possibly mag-declare po ng state of calamity? Yun po ay pinag-uusapan na namin. Pero kasi may criteria kasi for announcing declaring the state of calamity. Depends dun sa report din ng PDRMC at ng mga nasalantang sa buong Bulacan. So pag na-meet natin yun, siguro mag-announce tayo at mag-declare tayo. Depende rin sa recommendation din ng ating governor. No? So lahat may criteria kasi yan kaya hindi pwedeng bigla tayo mag-declare ng state of calamity. Pero sa nangyayari, nakikita natin, hintayin na lang natin yung mga reports. But sa ngayon po ba, Vice Gov, meron po bang mga mas kailangan ngayon ng mga residente ng Bulacan na nais po ninyong panawagan sa national government? Ang totoo lang, ang panawagan ko talaga sa national government, sana magkaroon na ng konkretong proyekto para sa flood control dito sa Bulacan dahil bata pa lang ako, di bata ako pinanganak, baha na dito So, hanggang ngayon, ganito pa rin yung sitwasyon. Ang dami na naging project ng national government, pero parang di naman di pa rin nag-i-improve yung kalagayan namin dito. So, hindi kasi kakayanin lang ng pondo ng provincial government yung project patungkol sa baha. Kailangan talaga ng tulong ng national government. Especially yung nire-request natin ng ating mahal na governor na magkaroon ng mega dike along the coastal road para maharang yung high tide at yung matulungan kami para sa mga pagdedredge ng mga kailugan dito sa Bulacan. So, at marami pang iba, kailangan na tulong for national government. At syempre, kung ngayon, dahil marami tayong mga nasa evacuation center, sana makapagbigay ulit ng DSW, makapagbigay rin ng DSWD ng mga relief goods dito sa mga kababayan natin. Yun lang. Okay. Well, Vice Governor, kami po ay kaisa ninyo sa inyong panawagan dahil taon-taon na din po nakikita natin sa mga reports na ganito ang dinadanas po hindi lamang po ng mga Bulacanos but dito po sa ating buong bansa. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Ingat po kayo, Bulacan Vice Governor Alex Castro. Okay, salamat. Thank you.